Okay. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, taon-taon po pinagdiriwang po natin ang dinatawag ng simbahan na Paschal Triduum. Ito po ay mula sa gabi ng Huwebes Santo hanggang sa gabi ng Linggo ng Pagkabuhay. Hindi lamang ito tatlong mahalagang araw sa kalendaryo ng simbahan. Ito po ay iisang dakilang misteryo ng pasyon, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa mga banal na araw na ito, hindi lamang natin inaalaala ang isang pangyayaring naganap noon. Inaanyayahan tayong pumasok sa misteryo Paskwa. Makiisa at hayaang pag-ibig ni Kristo ang humubog at magbago sa atin. Ngunit, gaano ba tayo talaga nakikibahagi sa pagdiriwang nito? Ngayon, pagnilayan natin ang iba't ibang antas ng pakikilahok sa pagdiriwang ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at ng Pasko ng Pagkabuhay. At kung paano tayo hinahamon ng mga ito na isabuhay ang katotohanang kanilang ipinapahayag. Pagnilayan natin ng unang antas, ang tagapagnood o tagapamasid. Dumadalo tayo sa misa ng huling hapunan sa Huwebes Santo. Nakikinig po tayo sa pagbasa ng pasyon sa Biyernes Santo at namamangha tayo sa liwanag ng kandila sa Easter Vigil, ang Sabado de Gloria. Naroon tayo, totoo, ngunit hanggang dun lamang. Nakikita natin ang paghuhugas ng paa, opo. Lumalapit tayo upang halikan o hipuin ang cross. Hawakan natin ang kandila sa dilim, ngunit sa puso natin, walang nagbabago. Walang pa siyang ginagawa. Walang pagbabagong nagaganap. Ito po ang tinatawag nating antas ng nakasanayan na, tradisyon na walang transformasyon. At gayon man, kahit sa antas na ito po, gumagalaw ang biyaya ng Diyos. Sapagkat matyaga ang Panginoon, tinatanggap niya tayo kung saan tayo naroon. God talks to us, communicates where we are as we are. Ikalawang antas po, ang pagiging kalahok, maging kalahok. Dito, sa bagay ito, ang diferensya ay mas ngayon nakikinig tayo, umaawit tayo, tumatanggap tayo ng mga hamon ng salita ng Diyos. Sinisikap nating unawain ang ipinagdiriwang. Tingnan po natin, pag Huwebes Santo po, ang buhay Eucharistia. Ang Huwebes Santo, pinapakita ang pag-ibig na naglilingkod. Sa Huwebes Santo, narinig natin ang sinasabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dito po nakikita natin siyang naghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ang isa pong pagiging kalahok sa pagdiriwang ay nangangahulugan
na tinatanong natin ang ating sarili. Nagpapasalamat ba ako sa kaloob na Eucharistiyang binigay sa atin ng Panginoon? Nauunawaan ko ba na sa bawat misa ay iniaalay niya ang kanyang sarili para sa akin? Handa ba akong maglingkod ng may kababaang loob? Ito po ang mga konkretong halimbawa sa ating buhay. Ano po ang mga senyas? Isang asawang lalaki na pinipiling maging mas mahinahon at maunawin sa kanyang asawa kapag ang asawa'y galit sa kanya. Isang leader sa parokya nang naglilingkod ng tahimik at hindi naghahanap ng papuri. O isang kabataang nagboboluntaryo sa outreach o feeding program. Ano po ang lesson sa Huwebes Santo? Siya ay nagtuturo sa atin, una, na ang pag-ibig ay mapagkumbaba. Pangalawa, ang pag-ibig ay naglilingkod. At pangatlo, ang pag-ibig ay nagbibigay ng sarili. You're watching ETVN Philippines.